Yung wala ka namang ginagawa ng solusyon, ay nagiging parte ka pa ng konsumisyon. Ang tao bang sinasaktan ng kanyang sarili, pati ang kanyang mga mahal sa buhay, nasa matinong pag-iisip? Yung mga ginagawa ng iba, dapat hindi natin ginagawa. Alam nating masama. At kapag alam nating hindi tama, dapat tayo kahit papaano, sa magandang paraan, ay nagsasalita. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Totoo na marami ng masamang tao. Ang totoo, mas marami mabubuting tao, pero ang mabubuting tao walang ginagaga upang pigilan o kontrahin yung mga masasama. Paano mo masasabing tunay kang mabuting tao kung mabuting tao ka lamang sa ibang tao na hindi mo laging nakakasama? Pero barumpado ka, wala kang respeto, wala kang modo sa pamilya mo na lagi mong kasama. Kung sa iba ka lang mabuti at hindi sa iyong family, peke ang iyong pagpapakabuti. Hindi ka mawawala ng lakas, ng pasensya, hindi ka mawawala ng pera, hindi ka mawawala ng oportunidad, hindi ka mawawala ng pagkakataon para ngumiti at tumawa sa kabila ng problema hanggang nagpapagamit ka sa Kanya. Narinig natin sa ating binasang Ebanghelyo ang pagpapagaling na ginawa ni Kristo sa 2 bulag. Alam niyo po, medyo palasipan sa akin kung papaano nila nalaman na kaya silang pagalingin ng ating Panginoon. Si bulag sila. Hindi naman nila nakita kung papaano gumawa si Kristo ng mga himala at milagro. Baka nga madalas, malayo sila sa lugar kung saan si Kristo yung nakagawa ng himala at milagro. In as much as wala silang kakayanang makakita at makapunta kung saan naroon si Kristo. Father, hindi naman sila bingi, bulag lang. Okay? Nakakarinig. Pero di ba, sa isang taong wala namang kakayanang makakita, ang narinig niyan madalas, pasok lang sa isang tenga, labas sa... in terms of something or someone na kailangang paniwalaan unless may magpapaliwanag sa kanila. So po pwedeng mabalitaan nilang si Kristo yung nakapagpagaling ng ganire, nakapagpalayas ng demonyo, nakabuhay ng patay, pwedeng ang kanilang reaksyon ay okay lang, ayos lang. Pero yung narinig nila at paniwalaan nila, iba yon. Prueba ng solid na paniniwala. Tinanong sila na Jesus, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin ito? Sinabi nila, oo. At ang prueba, gumaling sila. Bago sila gumaling, anong sinabi ng Panginoon sa kanila? Mangyayari ayon sa inyong paniniwala. Kung half-cook, kumbaga sa pagkain ng pananampalataya ng mga ito, kung ang mga ito ay nagbabaka sakali lang, kung 50% lang ang pananampalataya ng 2 bulag na yan, baka hindi ganun kaklaro ang kanilang paningin. Baka po pwedeng nakakita, pero blurred pa rin. Teka. Bakit blurred? Sabi ng Panginoon, di ba ang sabi ko, mangyayari ayon sa pananampalataya ninyo. O huli ka, hindi solid ang pananampalataya ninyong dalawa. Pero solid nakakita Ang gusto kong ipunto ay ganito, malakas ang kutob ko, may nagsabi sa kanila, may nag-explain sa kanila, may nagpakilala sa kanila tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang sabi sa Romans 10 verse 14? How can they call on Him? O diba? They called on Him. Jesus, anak ni David, mahabag kayo sa amin. How can they call on Him in whom they have not believed? But how can they believe in Him whom they have not heard? And how can they hear without someone to speak, without someone to preach? So siguradong may nagpakilala, nag-explain sa kanila tungkol sa Panginoon natin. At alam nyo ba, ito ay obligasyon natin. It is not even an option. It is an obligation. Tandaan natin, yung mandatum, yung command na ibinigay ng Panginoon sa atin. Go therefore and make disciples of all nations. Baptize them, teach them all the things I told you, all the things I commanded you. Ituro nyo sa kanila. Ipahayag daw natin ang Ebanghelyo. Dito sa ating mabuting balita, pinagbawalan niya yung 2 bulag na gumaling na magpahayag tungkol sa kanya. Bakit? May dahilan yun. Sapagkat, hindi naman sa kanila malinaw pa yung pagiging Diyos niya. So my point is,
Sa atin, maliwanag na ang pagiging Diyos ni Jesus. Sa atin, Diyos si Jesus, kahit tayo nagpapasa ng krus. Sa atin, Diyos si Jesus, in control si Jesus, kahit na tayo nakararanas sa mga problema. Maliwanag na sa atin ito. Diyos si Kristo. Kaya walang rason upang pagbawalan niya tayo. In fact, as I told you, inuutusan niya tayo. Pagdating natin ng kalangitan, ito ang isa sa mga i-account natin. Paano natin siya ipinakilala sa mga tao, lalong-lalo na sa mga bulag. Now you may think, ay Father, walang problema pala. Madali lang pala yung sinasabi mo eh. Sa mga bulag lang, wala naman akong bulag nakakilala. Ay meron palang isa. Kaya lang, kung makita ko, kung makausap ko, minsan hindi ko pa nga kinakausap. Kapag ako'y nagpapamasahe lang, niya. Hindi ganon ang tinutukoy natin dito. In fact, mas matindi ang ating obligasyon ngayon. Mas marami tayong dapat gawin ngayon. Mas malawak ang sakop ng misyon ay binigay sa atin ng Panginoon sapagkat kumpara sa mga tunay na nakakakita, mas marami ang bulag ngayon. In what way? Halimbawa ito, yung nagnakaw ng cellphone na nag-viral, nakuha na ng CCTV, bulag yun. Father, nakapagnakaw nga ng cellphone. Paano namang bulag? Nakakakita yon, ni bulag yon. Ikaw naman, Father. Wait, anong sabi niya nung in-interview siya o national TV pa ha? Kung nakukonsensya siya sa ginawa niya, kung bakit niya ginawa yung ginawa niya, na nagnakaw siya. Aba, ang sabi, proud. Ang definisyon ng pagnanakaw ay pagpasok sa isang establishmento, walang abog-abog ay magbubuklat at kukuha ng mga bagay na nasa pribado na. Nasa labas po ako ng tindahan, hindi ako pumasok. Nakita ko lang ang cellphone sa pasimano at kinuha ko ang cellphone na ito. Kaya walang masama sa ginawa ko. Ang konsensya ko is clear. Di ba bulag? Bulag sa katotohanan ang pagnanakaw ay pagnanakaw anuman ang dahilan. Yung napakalaki ng agwat sa bansang ito, bagamat ito'y bansang Kristiyano, ng mahirap at mayaman dahil sa kawalan natin ng pakialam sa mga nasa laylayan. O di ba't pagkabulag yan? O yung halimbawa ay paggawa natin ng masama. Lalo pat ito'y nakapananakit na ng ating kapwa. Lalo pat kung ang nasasaktan natin ay yung mga tao na dapat hindi natin sinasaktan. Yung mga tao sa atin ay mahalaga. Yung pambababae mo na nakapananakit ng loob ng asawa mo, yung pagiging irresponsable mo, utang ka ng utang, bisyo ka ng bisyo, hindi ka man lang makapag-save para sa pag-aaral ng mga anak ninyo. Yung hindi ka na nag-aaral, bumabarkada ka pa, tapos mag-aasawa, makabubuntis, magpapabuntis ng maaga. Yung wala ka namang ginagawa ng solusyon, ay nagiging parte ka pa ng konsumisyon. Hindi mo ba nakikita yon? O di ba't kabulagan yon? Buti pa nga ang bulag eh. Ang bulag, dahan-dahan lang yan. To keep his direction. Dapat alam niya, tama yung pinupuntahan niya, yung direction niya kahit wala siyang nakikita. Dahan-dahan. Sensitibo siya. Sensitibo rin siya kung masasaktan ba siya o nakasasakit na siya. Bulag pa yon. Ikaw, bukas na bukas, kitang-kita ng iyong mga mata, okay lang sa'yo na naliligaw ka na? Pakialaman ka ng iba? Sasabihin mo, huwag niyo akong pakialaman. Alam ko, hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang tao bang sinasaktan ng kanyang sarili, pati ang kanyang mga mahal sa buhay, nasa matinong pag-iisip. Kaya nga sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Bulag! Maliwanag ang sinasabi ni St. Paul tungkol dito. 2 Corinthians 4 verse 4. Ang pag-iisip ng mga taong ito ay binulag na ng Diyos ng kasalanan, ng Diyos ng kasamaan, to keep them from seeing the light of Jesus, who is the image of God. Kaya maliwanag yung pagkabulag na dulot ng kasalanan, ng kasamaan, ng kapighatian, ng kawalang pag-asa, ng kalungkutan, dulot ng mga pangit at hindi mga magandang karanasan. Yan ang bumubulag sa ating puso at sa ating isipan. Hindi po ba kayo nagtataka? Aba yung dati kinakataas ng kilay ng marami, lalo tigit na mga may edad na.
Ngayon ay parang normal na lang. Yung pagmumura ng mga bata, yung pagmumura nakasama sa pagsasalita. Yung mga babae, sasabihin na sila'y lalaking lalaki at mag-aas ng lalaki. Yung mga lalaki na sasabihin na sila'y babae talaga at hindi na lalaki. Yung pagkasama ng hindi pa kasal, yung pagkakaroon ng anak na hindi pa nakakasal, yung pagiging kabit. Di ba dati? Napakatindi niyan. Tataas ang kilay mo, manlalaki ang mga mata mo. Ngayon parang normal lang. Hindi po maganda yan. Ikabit mo ba dyan yung mga problema na ating naranasan? Ito po yung kabulagang idinutulot ng demonyo ni Satanas. So unless we do something, mababalot tayo ng dilim kahit na ayaw natin. Kaya nga ang mensahe ng ating Panginoon sa ating mga readings, tayo maging liwanag. Sa ating unang pagbasa, nandun ang pagkakita pa rin ng bulag. Sa ating ebanghelyo, ganun pa rin. Sa ating salmong tugunan, Panginoon aking tanglaw. Isa lang ang pinupuntirya niyan, na tayo ay maging liwanag sa dilim upang hindi tayo mabulagan. Pare-pareho sapagkat pare-pareho tayo napupulutin sa kangkungan. So sa paanong paraan tayo magiging ilaw? Liwanag? Una, sa pamamagitan ng witnessing, sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo kay Kristo. We speak about Jesus. Magsalita tayo tungkol kay Kristo at sa mga ginawa para sa atin, lalong-lalo na ni Kristo. Yan yung sinasabi sa atin pagkatapos ng misa. Humayo ka at ipahayag mo ang mabuting balita. So meron sa ating ipinagagawa na yung ating pagsamba ay hindi matapos paglabas natin ng simbahan. Yun ay may continuation sapagkat ang totoong laban ay nasa labas ng simbahan, sa ating pinagtatrabahuhan, sa ating tahanan, sa ating pamayanan. We should become witnesses of Jesus. Ang pangunahin nating gawain bilang mga Kristiyano is to worship and to witness. Magaling tayo sa worship. Ang napababayaan natin ay witness, yung pagpapatotoo. Come to think of it, pagdating natin sa langit, wala tayong gagawin kundi ang mag-worship. Hindi na tayo mag-witness. So dapat dito, mag-witness na tayo sapagkat yun ang isa sa mga inaasahan sa atin ni Kristo. Yung dalawang bulag nung gumaling, pinagbawalan ng ating Panginoon. Pinagbawalan na. Sinabi pa rin na pinagaling sila ni Kristo, hindi kasi nila makontain yung kabutihan ng Diyos na kanilang naranasan. Kapatid, as I told you, hindi tayo pinagbabawalan ng Panginoon to preach about Him, to preach about His goodness. Tayo itong hindi pa nagsasalita. Tayo itong parang mga pipe. Tayo itong hindi nagpapatotoo. Kapatid, yun lang bang mga charismatic, nandito mga soldiers of Christ, nandito ang mga El Shaddai, makikita mo, magpapatotoo yung mga yan. Nakikinig ka, di ba? Napapakinggan mo yung mga paano sila gumaling sa sakit, yung anak nila, paano sila nakasurvive sa ganito, sa ganoon, yung kahit na may mga problema, matino pa rin sila. Ikaw ba walang ganon? Ikaw ba walang ganon? Ano ka? Pinabayaan ng Panginoon? Siguradong hindi. Siguradong baka dun sa nagpapatotoong yun, mas marami kang mga karanasan ng mabubuti tungkol sa Diyos. Pero binabalita mo ba sa iba? Kinukwento mo ba sa iba? Pag nandito ka, sinasabi mo sa Panginoon na lahat ng mga kahilingan mo, lahat ng mga problema mo, pag natulungan ka niya, ganun lang? Hindi mo pa siya mapasalamatan? Hindi mo siya mapasalamatan sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa kabutihan niya sa iyo. Hindi mo maikwento. Kahit sa mga tao na lagi mong naiengkwentro, magpatotoo tayo tungkol sa Diyos. Sapagkat marami tayong karanasan ng kadakilaan, kagandahang loob, awa ng Diyos. Ikalawa, manindigan tayo sa katotohanan. Huwag yung dahil na ginagawa ng marami, kahit mali ay doon ka na. O dahil ayaw ng marami, kahit tama ay ayaw mo na. Tandaan po natin mga kapatid, ang pagiging mabuti ay dapat na normal sa isang Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, dapat mabuting tao. Dapat kakaiba tayo. We are in this world, but we should not be of this world. Tayo'y nasa mundo, pero hindi tayo dapat makamundo. Yung mga ginagawa ng iba, dapat hindi natin ginagawa. Alam nating masama. At kapag alam nating hindi tama, dapat tayo kahit papaano, sa magandang paraan, ay nagsasalita. Kanina lang. Okay lang naman. Okay lang. Medyo may maingay kanina. Sabi ko kay Ate Rosie, Ate Rosie, pakibawal mo nga. Sabi niya sa mga sakristan, bawalin niya naman. Sabi ko, Ate Rosie, ikaw po ang inuutusan ko.
ikaw po. Father, nahihiya ako eh. Alam niyo yun? Pero sumunod naman si Ate Rosie. Pero pagpunta sa inyo, nakita ko, sabi, ay, tinuro pa rin ako. Bakit ba ganon? Di ba? Kasi ang iniisip natin, wala akong karapatan, makasalanan din naman ako. Wala akong karapatan, minsan nakikipagkwentuhan din naman ako eh. Baka sabihin nila, ano ko, ipokrito. Iba yung ipokrito sa nagpapakabuting tao. Kaya tayo'y narito, hindi tayo mga ipokrito. Ang ipokrito ay alam mong masama, ginagawa mo pa at wala kang ginagawa upang ituwid ang iyong pagkakasala, kundi kino-cover up mo pa. Yun ang ipokrito. Ang taong nagpapakabuting tao, kaya narito, hindi pa mabuti, hindi pa ganap na mabuti. Kaya tulad mo, tulad ko, nagpapakabuti sa tulong ni Kristo sapagkat hindi natin kayang magpakabuti sa ganang ating sarili lamang. So lahat tayo makasalanan. So kung babawalin ko kayo na nakikipagkwentuhan bago ang misa na medyo maingay, hindi ko dapat ikahiya yun. Kasi alam ko, mali ang mag-ingay. At hindi ko naman ginagawa yun dahil sinasabi kong mabuting tao ko, hindi ako nag-iingay. Ginagawa ko yun kasi alam ko mali at dapat kong itama. In the same vein of thought na kapag ako'y nag-iingay, pwede rin akong itama ng aking kapwa. Amen. Friends, di ba ang sabi? The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Hindi totoo na marami ng masamang tao. Ang totoo, mas marami mabubuting tao, pero ang mabubuting tayo walang ginagawa upang pigilan o kontrahin yung mga masasama. So, manindigan sa mabuti. Tama ang sabi ng Panginoon, ang bulag hindi po pwedeng akayin ng kapwa niya bulag. Pero ang sinasabi dito mga bulag ay mga ipokrito, hindi mga nagpapakabuting tao. Pag sinabing nagpapakabuting tao, again, hindi pa perfecto, may mga kasalanan pa. So lahat tayo nagpapakabuting tao, lahat tayo mga makasalanan pa. Pero lahat tayo, kahit mga makasalanan, meron tayong karapatang kumontra sa hindi tama. Sabihin mo, wala kang karapatan, makasalanan ka rin naman. Sino gagabay sa atin? Sino magre-remind sa atin? Sino magsasabi sa atin ng tama? Kung wala tayong pakialaman sapagkat lahat tayong makasalanan. Hindi ganon. Hindi ganon yung sense ng ang bulag ay hindi kayang akayin ng kanyang kapwa bulag. Tayong lahat ay makasalanan pa rin naman, pero tayo nag-aakayan sa kabutihan. At hindi tayo makapag-aakayan sa kabutihan kung wala nang maninindigan para sa kabutihan. Ikatlo, briefly na lang, paano tayo makapagpapatotoo tungkol sa Panginoon? Hindi lang sa pagiging mabuti, kundi sa paggawa ng mabuti. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Let your light shine before men so that they may see your good works and that they may glorify God. So magkaakibat yun. In order to become light, we should do good works. Hindi ko alam kung ano ang nagiging pakiramdam ninyo kapag nakakakita kayo ng mga tao na gumagawa ng mabuti. I mean yung mga caught on camera, caught on TV, hindi yung nagpapakita talaga sa camera, ha? Kundi yung caught on camera. O kaya, nakikita nyo mismo na gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Di ba ang sarap ng pakiramdam? Na parang sinasabi mo, may tao pa palang mabuti. Alam po ninyo, medyo against ako doon sa gumagawa ng mabuti tapos nagpapakita sa camera. Pero sabi ko, bakit kahit walang camera, ay wala na ako yatang nakikita? Maraming taong gumagawa ng mabuti, paunti-unti na lang. Kaya siguro kinakamera kasi kakaunti na lang. It should not be. Dapat, maraming gumagawa ng mabuti. Upang sa kabila ng mga pangit na nangyayari, maparangalan pa rin ng mga tao ang Diyos na mabuti. Kasi kapag gumagawa ka ng mabuti, ang mabuti ay hindi nasa sentro sa iyo. Ang papuri ay hindi nagtatapos sa iyo. Tumitingala sila sa langit. Ay, salamat Panginoon. Mabuti pa pala ang mundo. May mabubuting tao pa rin pala. Gumawa tayo ng mabuti. Which should start in our family. Hindi ba't ang sabi, paano mo masasabing minamahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, gayong ang kapwa mo na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. Paraphrasing this, kung pwede man, paano mo masasabing tunay kang mabuting tao kung mabuting tao ka lamang sa ibang tao na hindi mo laging nakakasama? Pero barumpato ka, wala kang respeto, wala kang modo sa pamilya mo na lagi mong kasama. Hindi nga ba't ang tunay na makapagsasabi at ang tunay na makararamdam na ikay mabuting tao nga ay ang mga magulang mo, ang asawa mo, ang kapatid mo. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung sa iba ka lang mabuti at hindi sa iyong family, peke ang iyong pagpapakabuti. Sapagkat ang pinakamakararamdam niyan at pinakamakapag-ates na ikaw ay mabuti is your family.
Our family is our first responsibility. Nang sabihin ng ating Panginoon, pumunta kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo ni Kristo. Paraphrasing this, pumunta kayo sa buong mundo, at magpakabuting tao. Kapatid, yung mundo na yon, hindi lamang referring yon sa buong mundo. Kasi it is so huge at taas, ang hilap nun. Pero mas magiging magaan yon at mas magiging maganda ang simula nun kung ang iisipin mong mundo ay yung mundong ginagalawan mo. Saan yon? Pamilya mo. Pamilya mo muna. Di ba? Charity starts in our family. Sila muna ang makakita ng buti mo. Sila muna ang purihin ng Diyos na mabuti dahil sa mga mabuting ginagawa mo. May tito ko na na-hospital ngayon. So ayoko siyang nakikita na nasa banig ng karamdaman. So parang alam mo yon, pag nag-scroll ako minsan sa FB, ayoko siyang makita sana pero pinagdarasal ko siya. Kasi gusto ko, makita ko siya, nakatayo na, wala na sa ospital. Pero alam po ninyong nagpo-post, yung asawa niya, mga anak niya, pinopost na natin siya sa ospital. Pero nakita ko ang wisdom kung ano yung pinopost nila. Ang pinopost nila, tama yung tito ko, nasa banig ng karamdaman. Pero napapaligiran ng kanyang mga, ang tawag nila bibi. Ibig sabihin mga anak na puro lalaki. Sinusubuan yung tatay, hinihima sa ulo yung tatay, hawak sa kamay yung tatay. Alam niyo yung wisdom nun ganito. Bagamat nasa banig ng karamdaman, kinokontra nung pag-aalaga sa kanya ng kanyang mga anak, nung magandang sama nila bilang pamilya, yung problema na nadarama nila. So yung problema, karamdaman, ospital, darkness. But in the midst of those darkness, there is light. Kung ako, nabubuhayan ako ng pag-asa kapag nakikita ko yung ganung eksena, bagamat ang tito ko ay nasa banig ng karamdaman niya, siguradong mas lalo yung tito ko na nasa banig ng karamdaman, pero nakikita niyang napapaligiran siya, hindi ng material na bagay, kundi ng mga taong sa kanya ay mahalaga at tunay na nagpapahalaga. So, yun ang dapat. Come to think of it, ano ba naman ang magagawa ng liwanag natin? Hindi naman tayo ang source, tayo ay resource. Ang tunay na source ng ilaw ay araw, tayo ay mga buwan lang na nga'y kumukuha ng liwanag sa araw. So, matamlay lang ang liwanag na natin po pwedeng i-provide. Pero sapat na yon para makapagbigay ng pag-asa sa mga nadirimlan ng kasalanan, maging ng mga pangit na karanasan. At hindi naman din mawawala yung liwanag ng buwan basta't nandun yung araw. The same way, hindi ka mawawala ng lakas, ng pasensya, hindi ka mawawala ng pera, hindi ka mawawala ng oportunidad, hindi ka mawawala ng pagkakataon para ngumiti at tumawa sa kabila ng problema hanggang nagpapagamit ka sa Kanya na pinagkukuhanan mo ng tunay na pag-asa at ilaw, ang araw, ang ating Panginoong Jesucristo. I'd like to end with this kasi kamakailan lang ay mayroong nagpa-bless sa akin ng kanyang anak. Yung kanyang anak nagkasakit ng batang-bata pa. So ang naging epekto, dati okay naman. Ang naging epekto, medyo hindi na maganda yung paggalaw, hindi na nakokontrol. To cut the story short, ang sabi ng nanay, Father, pagdasan mo anak ko, sana gumaling na yung anak ko. Pagod na ako, pero hindi ako susuko. Hindi ako susuko. Sabi ko naman sa kanya, Nay, hanggat kailangan mo ng tulong, hindi magkukulang sa iyo ang Panginoon. Paniwalaan mo yan. So hanggat gusto mong maging liwanag, kahit aantap-antap ka na lang, hindi mawawala ang liwanag mo kahit aantap-antap ka na lang. Kasi hindi Kanya pababayaan. Hindi galing sa iyong liwanag, galing sa Kanya. Hindi galing sa iyong lakas, galing sa Kanya. Hindi galing sa iyo yung pasensya, galing sa Kanya. Hindi galing sa iyong pagmamahal, galing sa Kanya. At hindi siya magsasawang isupply yun basta't gusto mong magpagamit sa Kanya upang papaliwanagan ang iba, lalo tigit ang mga taong sa iyo ay mahalaga.